Guys, for today's video, natuwa ako dito sa update coming from Shopee. Diba meron tayo kay Shopee na S-Loan and S-Pay Later. Kay S-Loan, yun yung parang online lending app na pwede ka mag-loan sa kanila ng cash talaga. And then meron pa silang S-Pay Later na tinatawag, which is yan naman yung parang credit line nila. Lalo na kapag o-order ka kay Shopee. So, walang way before na gamitin si S-Pay Later outside Shopee. But, nagkaroon ng update na pwede mo na siyang gamitin ngayon sa mga offline merchants ni Shopee. Marami nagtanong sa akin dito. Paano po ba mako-convert yung S-Pay Later na maging cash? Well, eto guys, sasabihin ko sa inyo to kasi na-discover ko to na solution for you na i-convert ang inyong S-Pay Later na maging cash. Well, I guess hindi pa to talaga alam ng karamihan, kaya wala masyadong maapektuhan kung matanggal yung pag-convert dito. Kasi alam ko talaga na wala pa masyadong nakakaalam nito. Kaya, if you want to know this, or you want to know the process on how you can convert your S-Pay Later na maging cash, well, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So before we start, there are couple of requirements para makapag-convert kayo ng S-Pay Later na maging cash. Though ito naman is, kaya nyo naman gawin to mag-isa. Basta meron kayong valid ID para ma-verify, kayang-kaya nyo gawin to. And well, meron kayong S-Pay Later, hindi meron kayong valid ID. Unang-unang kailangan natin gawin ay mag-download ng Maya Business. Bakit? Kasi considered merchant na may QRPH. Kung ang gagawin nyo is, meron naman akong Maya. Meron namang QRPH ni Maya. Or meron namang GCash, meron namang QRPH ni GCash. Well, sasabihin ko sa inyo is hindi gumagana yung personal QRPH kapag gagamitin mo yung S-Pay Later. So, pag in-scan mo yung personal QRPH, ang kukuhanan niyang pera ay yung Shopee Pay account mo at hindi yung S-Pay Later. Kaya, I recommend using Maya Business. Currently, available lang ang Maya Business sa mga Android phones. So, sa mga Android phones, head over to your Play Store and search for Maya Business and download and install it. Once na ma-open nyo na yung Maya Business, i-click nyo yung dito sa baba, yung nakalagay na register. Pag na-click mo na yung register, mag-o-open yan ng start screen ng registration. Nandito yung mga gagawin mo. Sabi, kayang tapusin to within 5 minutes. Ito yung mga gagawin mo, yung basic information, data privacy, personal information, address, and identification. Gagawin natin yan lahat. So yan, i-enter nyo dito yung personal details nyo, i-enter nyo dito yung pangalan nyo, and then yung cellphone number nyo, and then yung password, and sa huli, ilalagay nyo rin yung email address. After clicking next, manghihingi ito ng OTP. After nyo ma-enter yung OTP, manghihingi naman to ng panibagong OTP, but this time, yung OTP ay isa-send sa email address. Once na nailagay nyo na yung OTP, kailangan nyo nang i-fill out yung other personal information nyo. Pagkatapos, tatanungin kayo ng source of fund, yung work, yung nature of work, and then yung present address nyo. And kung parehas naman yung present address nyo with your permanent address, you can just check yung same address as personal address. And then when you click next, ito na yung pipicture tayo ng ID and mag-selfie. So, piliin nyo kung ano yung ID meron kayo. And then, picturean nyo. Make sure na malinaw yung pagkaka-picture nyo. After which, ilalagay nyo yung ID number and then yung expiration. And then, mag-video selfie ka. Tapos, click mo yung submit. Ipaprocess na yan ni Maya Business. After that, sabi sa akin, successful. Maaari mo nang magamit ang Maya Business app. Ayan. So, since na meron na tayong Maya Business app, pwede na natin i-convert ang ating S-Pay Later credit na maging cash. Okay, so mag-login lang muna tayo sa Maya Business. So, yan, naka-login na tayo. Yung QRPH nyo ay makikita nyo yan sa More. So, basically, itong QRPH, ito yung i-scan natin gamit yung S-Pay Later. So, ito, papakita ko sa inyo kung paano na natin i-convert yung S-Pay Later na maging cash. So, kung makikita nyo, ito, sa Shopee ko, meron akong around 18,000 na S-Pay Later na credit pa.
Bali, yan, 47,500. Meron akong biniling gamit. Yung permanent credit ko dito kay SPayLater ay nasa 40,000. Tapos ginamit ko 'to pambili ko ng mga gamit dito sa sa studio katulad nito, itong mic, yan. So 40,000. So ang natira na lang is nasa around 12,000 or something, mga ganun. Plus meron akong temporary credit limit. Try natin gamitin 'yan. Paano ba natin gagawin 'to? I-ready niyo yung kanina yung QRPH na generate natin. And then, ako dalawa cellphone ko So, isang iPhone at saka yung Android. So, yung iPhone yung gagamitin ko pang scan. So, ganito siya. Click yung scan dito sa home ng Shopee. Ayan, scanning. Ayan, and then, yun yung pangalan ko, nasa taas. And then, pay amount. So, lalagay ko 500. Ayan. So, para lang makita natin kung magkano, 1 month siya, meron siyang 19.75 pesos na interest. Tapos, available din siya for installment. And also, magkakaroon ka pa ng additional rewards, which is yung 25 pesos coins. Sige, try natin 100 pesos lang i-process. So, 100 pesos, meron kang interest na 3.95 pesos. Ibig sabihin, 3.95% ang interest rate per month ni SPayLater. So, pag okay ka na dyan, click mo yung Pay Now, tapos i-enter mo yung PIN. Ayan na. So, basically, nabayaran na natin yung 100 pesos. And then, silipin naman natin ngayon sa Maya Business kung pumasok na yung kinonvert nating SPayLater. So, punta tayo doon. Ayan. So, nasa home na tayo. Tapos, check natin yung transaction. Ayan, makikita natin na pumasok na yung 100 pesos na galing sa SPayLater. Tapos, pwede na natin itong ilabas from our Maya Business. Para naman ilabas yung pera from your Maya Business, pwede mo na siyang isend sa inyong Personal Pay Maya account. Kasi sa Personal Pay Maya account, walang charge yung pagpapadala. Pwede rin naman kayo mag-bank transfer, pero pag nag-bank transfer kayo, merong additional charge unless naka-enroll na yung bank nyo with Maya. Pero that's for another video na lang. Pero ang masasuggest ko, ipadala nyo na lang sa inyong Personal Maya account. So ganito lang naman siya. Balik lang kayo dito sa home screen, click nyo yung Send Money. Ayan, makikita nyo nasa taas yung available balance is 100. So i-enter nyo lang yung pera na itatransfer nyo, 100. And then yung cellphone number ng Maya personal account nyo. And then click next. Ayan, walang service fee. And then click confirm. So successful na ipadala ko na yung 100 pesos na galing sa SPayLater sa aking personal Maya. Tapos kung sisilipin naman natin yung ating personal Maya, punta tayo sa wallet. Ayan, 100 pesos. So basically, na-transfer na natin or na-convert na natin yung money natin galing sa SPayLater, napunta sa Maya Business, and then from Maya Business, nilabas natin sa electronic wallet natin na Personal Maya. Again guys, please do your research first. I-check nyo mabuti yung step-by-step na ginawa ko. Tapos, mag-test muna kayo ng maliit na amount. Katulad noon sa akin, 100 or mas maliit kung pwedeng mas maliit. And then, kapag umokay, then tsaka nyo gamitin. Again, do this at your own risk. Pinapakita ko lang sa inyo yung process na pwede palang gawin yon kasi si Maya Business ay considered QRPH merchant kapag nag-register kayo. Thus, sabi ni SPayLater, kahit sinong QRPH merchant pwede nyong gamitin ang SPayLater. Freely magkakaroon kayo ng sariling merchant QRPH and then magagamit nyo si SPayLater. Okay, so sana makatulong to sa inyo lalo na sa may mga malalaking SPayLater na hindi naman ginagamit ang SPayLater pambili sa Shopee, well, mas okay to na cash nyo makuha and tingnan yung interest, nasa 3.95 lang or around 47% yan per annum. For our question of the day, mas okay ba na bumili kayo within Shopee or mas okay na ibili nyo lang sa mga physical store? So basically, ano yung preference nyo in terms of buying? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag niyong kalimutang maglagay ng hashtag Road to 100k subs para sa chance niyo namang manalo para sa ating cellphone giveaway every month until we reach the 100k subscribers. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at IamSniper777. Sabi niya, nice po, Lods. Thank you. Hashtag Road to 100k sub. At IamSniper777, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification
sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!